Sumalang na sa Bicameral Conference Committee ang panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Bagamat aminadong magiging komplikado ang talakayan, tiwala si Senador Cheese Escudero na maaaprubahan ang budget bago ang session break. Si Daniel Manalastas ng PTV sa Balitang Pambansa. Sa pagsisimula ng Bicameral Conference Committee para sa panukalang 2025 National Budget, may pakiusap na agad si Senate Committee on Finance Chairperson Senator Grace Poe sa kanyang mga kasamahang mambabatas. My only plea is for us conferees not to take ourselves too seriously. Kung sobrang init na ang diskusyon, baka kailangan natin mag-coffee break to settle our differences. But let our differences become our strength. Let's use them to create a budget that's balanced, equitable, and pro-people. Inaasahang ilan sa mainit na paplansyahin ng mga mambabatas ay ang budget para sa Office of the Vice President at ang ayuda sa Kaposang Kita Program o AKAP. Si House Speaker Martin Romualdez nais matiyak na ang budget na kanilang binubusisi ay budget para sa lahat ng iba't ibang sektor. Let's keep things practical and straightforward. We don't need to overcomplicate this. Let's focus on what will make the biggest difference for the Filipino people. The programs that matter, the services that they rely on, and the investments that will move this country forward. Those should be non-negotiable. We may have different approaches, but the outcome must be the same. A budget that works for everyone. Ayon kay Senate President Francis Escudero, gusto nilang matiyak na pasok sa deadline ang kanilang paghimay sa budget. Bagamat aminado siyang magiging komplikado ang talakayan. Inaasahan ko na sa takdang panahon pa rin sa darating na linggo, bago tayo mag-adjourn para sa Christmas break, ito'y matatapos, mapagtitibay na magkabilang conference panel at maibibigay sa Pangulo bago magpasko para kanyang ma-review at mapagtibay ito bago pumasok ang darating na taon. Si House Appropriations Committee Chairperson Elizalde Co, binigyan diin naman ang kahalagahan ng budget para matugunan ang pangangailangan ng mga Pinoy, lalo na sa problema sa inflation. As we move forward, let us find ways to reconcile our differences and ensure that our efforts align with the programs and priorities of the present administration. Let us seize this opportunity to shape the legacy of our collective work, one that reflects our shared commitment to build a stronger, more equitable, more resilient Philippines. Isang technical working group naman ang binuo kung saan dito paplansyahin ang pagkakaiba ng bersyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Mula sa PTV, Daniel Manalastas para sa Balitang Pambansa.